Hello mga ka-friends! Welcome to our YouTube channel. Ako po ang inyong friendly urologist na si Dr. Joseph Lee. Sa video na ito, pag-uusapan na natin ang may kinalaman sa pet hygiene with our friend, your millennial vet friend na si Doc Dan. Pero bago yan, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na nasa baba para lagi kayong updated sa aming latest video. Gaano nga ba kadalas dapat maligo ang ating mga alagang aso at pusa? Ako po ang inyong millennial vet friend na si Doc Dan, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay patungkol sa personal hygiene ng ating mga pets. Ang proper hygiene o kalinisan ay nakakatulong para makaiwas ang ating mga alaga sa pagkakaroon ng skin condition at iba pang mga sakit. Pero, paano nga ba natin sila mapapanatiling malinis? Ang mga kasama sa essential hygienes ng mga aso at pusa ay ang mga sumusunod. Una-una ay ang pagpapaligo. Gaano nga ba kadalas paliguan ang ating aso? Once a week. Ang ating pusa is pwede na ang once a month. Sa mga pusa kasi is metikuloso sila sa paglilinis ng kanilang sarili. Kumbaga, malinis sila palagi, nililinisan nila everyday ang kanilang katawan. Kaya malinis sila. Hindi kailangan na once a week na pinapaliguan sila katulad ng mga aso. Dapat bang may sariling sabon o shampoo ang ating maalagang aso at pusa? Pwede ba ang mga sabon ng mga tao? Hindi pwede. Kasi ang mga sabon kasi ng mga aso at pusa ay intended talaga for them. Kasi yung mga layers ng skin nila, manipis lang siya. Hindi katulad ng tao na ang layers ng skin natin is kompleto. So, makapal ang skin ng tao. Kasi kapag halimbawa, ginamitan natin ng sabon na pang-tao yung ating maalagang aso at pusa, minsan nagda-dry sila kasi masyadong malakas yun para sa kanila. Ang susunod naman na para sa personal hygiene ay ang pagtututbrush. Mahalaga na manatiling malinis ang kanilang ngipin dahil kapag nagkaroon ito ng mga infeksyon or nabuo yung mga tartars ay nakakapag-cause ito ng periodontal disease. Ibig sabihin nito is mga gingivitis, included na siya dyan. Sa severe cases is natatamaan yung kanilang kidney and puso as complication. Merong stages kasi yan na halimbawa dumating sa punto na yung bacteria mismo is nakabuo siya ng tartar. Kapag hindi natin yun natanggal through dental prophylaxis na hindi na kaya ng toothbrush, ay sisirain nun yung gums ng ating maalaga hanggang sa magkaroon siya ng severe gingivitis. At the same time, kapag magkaroon ng open wound yung gums ng ating maalaga, yung bacteria mismo is papasok or iikot sa dugo katawan ng alagang aso at pusa, at unang-una niyang matatamaan ay ang puso at ang kidney, na kung saan kapag severe na nagkaroon ng complication ito sa puso at kidney, pwede nila itong ikamatay. Dapat bang itinitrim ang kuko ng aso, lalo na ang pusa? Yes. Kailangan pa rin nating putulan ang mga kuko ng ating mga alagang aso at pusa kasi unang-una sa lahat, tayo din yung kawawa kasi masakit makalmot. At the same time, yung mga dala-dalang bakterya ng kanilang kuko kapag halimbawa nakasugat sa atin is pwedeng makapag-cause ng irritation or infection sa atin. Paano nga ba ang tamang pagputol ng kuko? If possible is yung mga pointed areas lang ang pwedeng putulan. Sa mga puting kuko kasi is nakikita natin na merong pink na area doon na dapat hindi natin yun mapuputol kasi magdudugo talaga. Pero, paano yung mga black na kuko? Hindi natin yun malalaman. So, unti-unti lang na binabawasan natin. Pero, mas mainam na ipaputol na lang sa mga well-trained na groomers para hindi makapag-cause ng trauma sa ating mga alagang aso at pusa. Gaano ba kadalas dapat linisan ang kanilang mata at ang kanilang tenga? Sa mata ng aso at pusa, lalo na sa mga nagmumuta, is wala namang problema kung once a day is nililinisan natin, lalo na sa pagkagising. Pero sa mga tenga naman nila is once a week. Kasi kailangan din nung cerumen or nung nire-release nung kanilang tenga para protection, para hindi
pasok ang infection. Pero, just in case na kahit once a week ka naglilinis pero continuous pa rin yung production, nandun pa rin yung dumi, ay mas mainam na ipa-check up sa veterinaryo kasi baka yung mga dumi na yon is meron pala siyang daladalang parasite. Ang makakatanggal lang doon, aside from paglilinis, is kailangan mapatakan ng gamot yung kanilang tenga. Mahalaga na i-trim regularly ang fur ng mga pusa at aso, lalo na sa mga breed na may mahabang or makapal na balahibo every 3 months. Kasi minsan, lalo na kapag tinatamad tayong suklayan sila, ang nangyayari kasi doon is nagbubuhol-buhol. At yung pagbubuhol-buhol na yon is yun yung cause kung bakit pinamamahayan ng parasite, pinamamahayan ng mga garapata at pulgas na makakapag-cause ng dermatitis or makakapag-cause ng galis sa kanila. And makakapag-cause ng trauma doon sa kanilang skin dahil binabanat mismo nung buhol-buhol yung kanilang balat. So, kailangan palaging malinis ang ating kapaligiran, lalo na ang ating bahay na kung saan nagpupunta ang ating mga alaga. Kasi sa paligid mismo is doon nakukuha ng ating mga alaga ang kanilang sakit na pwede nilang i-transmit sa atin. Yun. So, sometimes, para sa safety ng ating alaga, ay kailangan malinis ang kapaligiran at hindi lang sa kanila, sa safety din natin. Kaya, sabi nga nila, kung patungkol sa kalinisan is cleanliness is next to godliness. Thank you, Doc Dan, sa pagbibigay mo ng mahahalagang impormasyon patungkol sa tamang pag-aalaga sa ating pet. Mga ka-furrents, kung meron pa kayong ibang mga suggestion na topic at gusto i-discuss na topic, message lang kayo or leave a message dito sa aming comment box or section, no? Huwag ninyo din kalimutan i-like at i-share ang aming mga videos. And most importantly, mag-subscribe kayo. Hindi lang manood, mag-subscribe rin kayo. And spread the good word na meron tayong isang pet lifestyle channel. Salamat po at muli, ako po ay nag-iimbita kasama ng aking kaibigan si Doc Dan na manood kayo ng The Paws Pet Lifestyle Channel.